Hi there, welcome again sa ating YouTube channel, Juhungit mga kabs, sa ating podcast ngayong araw. Huwag kalimutan guys mag-like and subscribe. Thank you so much for watching and listening sa ating podcast at ingat po tayo lahat dahil sa tuloy-tuloy na mga bagyo na pumapasok sa ating bansa. Yung episode natin kabs sa ayuda yung 10,000 saka yung 5,000 mga kabs dahil may mga nagrereklamo, mga netizen natin at yung mga public servant ay merong mga nagrereklamo na bakit lang daw 10,000, 5,000 yung binigay ng ating gobyerno doon sa Cebu, doon sa timo ng bagyo na ito na dumaan na ay yung mga ibang netizen natin at mga merong mga public servant na nagrereklamo na bakit nga lang daw na 10,000 saka 5,000. Ganito kay Attorney Rowena, sabi niya dito, mga nasiraan ng bahay at kabuhayan dahil sa bagyo binigyan ng DSWD ng 5,000 to 10,000. Babaeng lumabas lang sa Imbornal, binigyan ng 80,000 ng DSWD, pambihirang gobyernong ito. O, yan guys, yung sabi ni Rowena Guanzon o ni Attorney Rowena Guanzon sa kanyang saloobin sa binigay ng DSWD sa mga nasalanta ng bagyo ng timo na ito mga kabs. Bakit nga lang daw ganon? 5,000 to 10,000 lang yung binigay ng DSWD samantala yung babae na lumabas sa Imbornal ay 80,000 yung naibigay ng DSWD. O may punto naman si Attorney Rowena Guanzon na bakit ganon, di ba? Kasi ito ay disaster. Bakit nga ba 5 saka 10,000 lang? Wasak yung mga bahay. Maraming mga problema yung mga tao nandun. Kailangan ng mga gamot, pagkain. So, 5,000, 10,000? Hindi sapat, di ba? Sa totoong buhay, hindi sapat talaga yun. Pero, ito ay ayuda ng gobyerno. Wala tayong magagawa kasi nga, ayuda lang naman. Bakit ba yung pagtulong natin o ng gobyerno sa mga nasalanta ng mga bagyo o mga nasasakupan ng ating na mga sa bansang Pilipinas kung saan mga nakaroon yung mga tao nasalanta ng mga disaster na ito, mayroon bang minimum ang pagtulong na ito? Ngayon, sa panahon na ito, kasi yung babae na lumabas sa Imbornal, nakatanggap ng 80,000. Ngayon, yung mga netizens, saka yung mga iba natin mga public servant ay nagrereklamo bakit nga daw 5 to 10,000 lang. So, ano ba kailangan nyo? Kailangan ba natin merong minimum ang pagtulong sa mga kababayan natin? Dahil maraming mga netizen na mga gumagawa ng content na ganito ay nagrereklamo. Samantala yung mga nabiktima doon sa Cebu ay hindi naman nagrereklamo. Yung mga ito lang mga ibang netizen at mga sinabi ko na nga, yung mga ibang public servant ay nagrereklamo sila bakit 5 to 10,000 lang. Eh dapat nga magpasalamat na lang sila sa binigay ng gobyerno. Ma-appreciate sila, di ba? Yun ang sabi, kahit maliit o malaking bagay, ay dapat marunong magpasalamat, ma-appreciate yung tulong. Kasi hindi naman ginusto ng gobyerno ito, kahit may pondo tayo, para sa mga nasalantang bagyo po hindi sapat kasi tuloy-tuloy yung mga disaster, lindol. Ngayon, puro naman bagyo yung hinaharap natin. Kaya dapat marunong tayo ma-appreciate. Kasi yung pera naman ng gobyerno ay hindi lang naman na para lang yan sa isang bigayan. Maraming problema, mga pangpapasahod ng mga public servant na yan. Yung mga doktor natin, nagtatrabaho sa public. Kailangan din, mga teacher, police. Kaya, yung mga ibang mga netizen na ito ay puro lang reklamo kung ano yung nakikita nila sa gobyerno na hindi nila nagugustuhan, ay panay sila reklamo. Kaya nga dapat, diba, dapat kahit maliit na bagay o malaking bagay, dapat marunong tayong magpasalamat dahil ito ay binigay lang, ayuda. Hindi obligasyon ng gobyerno na bigyan ng 100,000, 200,000
Okay lang sana kung sa mga ilang taon mga 6 na taon, isang beses lang mangyari ito, pero marami, di ba? Guys, maraming pinaghahandaan yung gobyerno natin. Hindi lang yung bagyo na ito. Yung mga ibang public servant natin na sila mismo ang nag-criticize ng mga bagay na ito na 5,000, 10,000 lang yung binigay ng DSWD. Hindi natin alam talaga kung ito sila talaga ay concerned sa ating mga nasalantang bagyo o mayroon pa mga ibang motibo para lamang ay masabing magkaroon ng issue dito sa mga tulong ng DSWD sa mga kapwa natin doon sa Cebu. Sa mga ibang netizen naman na nakisaw-saw sa mga ganitong issue, ay pinapalaki lang nila yung problema at tinagdagdagan lang nila ng, sabihin natin, idea yung mga nasalanta ng bagyo na magreklamo sila. Bakit 5,000, 10,000 lang nabigay? Diba? Kaya sabi ko nga, dapat marunong tayo mag-appreciate sa mga binibigay sa atin. Malit man o malaking bagay ay dapat marunong tayo mag-appreciate. Dahil ito ay binigay lang sa atin ng gobyerno. Kaya dapat sa panahon ito dapat ay magkaisa muna tayo. Kahit pang sandalian lamang dahil para maayos sa kasama natin yung gobyerno sa pag-ayos ng problema. Kasi isa lang naman tayo, isang Pilipino, mamayang Pilipino, di ba? Kaya yung iba talaga ay hindi sang-ayon sa mga ganitong bagay dahil yung iba ay may mga personal na dahilan o mga alam naman natin yung takbo ng politiko ay ganito, ganyan. Pero sa panahon ng kalamidad ay sana ay magkakaisa naman kayo. Hindi yung puro criticize nyo. Yung binigay ng DSWD, 10,000 lang, 5,000. Samantalang lumabas yung babae sa Imbornal ay nakatanggap ng 80,000. Alam naman natin yung ganong halaga, 5 and 10,000 ay hindi sapat yun mga kababayan. Hindi talaga sapat yun. Pero binigay lang kasi ng DSWD o ng gobyerno natin para tulong sa ating mga kapwang nasalanta ng bagyo. Yan yung mga kabs yung ating episode ngayong araw o sa yung ating podcast sa ating channel, Juhonget. Huwag kalimutan mga kabs mag-like and subscribe. Thank you so much for watching and listening. Next episode, we are out. Peace.